Kapapasok lang na balita, sumuko na si Janet Lim Napoles ayon po sa isang pahayag na inilabas ng palasyo. Bago na aresto, nag-alok pa ng 10 milyong pisong pabuyang si Pangulong Noynoy Aquino para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa ikadarakip niya. Saksi si Claire Delfin. 10 million ang reward for information leading to the arrest of Mr. Napoles. Para klaro, 10 million pesos. Yan ang alok ng palasyo na patong sa ulo ni Janet Lim Napoles. Umano'y nasa likod ng pagkubra ng 10 bilyong pisong pork barrel gamit ang mga peke raw na NGO. 10 milyong pisong pabuya para sa ikadadakip na negosyanteng ayon sa NBI ay may 22 real estate property. Kabilang ang mga bahay sa Forbes Park at Magallanes Village sa Makati, bahay sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa at condo unit sa Bonifacio Global City. Gayon din ang isang magarang bahay at hotel sa Kidapawan City na nakapangalan naman sa anak niyang si Joe Christine. 10 milyong pisong reward para mahuli na ang negosyanteng may kumpanyang nagmamay-ari ng mga BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Hummer at iba pang mamahaling sasakyan. At may mga anak na namumuhay ng marangya sa Amerika at may condo unit pa sa Los Angeles. Ang patong sa ulo, laman ng inilabas ng poster ng DOJ laban sa itinuturing ng nagtatago sa batas o fugitive from justice. Nakasaad din kung paano magbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Harboring of a fugitive, kaso yun. Obstruction of justice, kaso rin yun. No, so yung babala, palagay ko naman kung may mahustong pag-iisip, makumukup sa kanya, dapat maalala to. Pero ang pag-aresto ay hindi para sa akusasyong nagbulsa siya ng bahagi ng kaban ng bayan, kundi para sa kasong serious illegal detention dahil sa pagdetene niya umano ng ilang buwan sa pinsang si Ben Hurluy, na nang ma-rescue ng NBI ay ikinanta naman ang pagkasangkot umano ni Napoles sa scam. Sakop din ng arrest warrant ang kapatid ni Napoles na si Reynald Lim. Ibang kaso man ang hinaharap, may ikinakasa na raw na plunder charge ang DOJ laban kay Napoles, bukod pa sa posibleng tax evasion charges sa gitna ng kanyang mga yaman. At dahil posible ring kasuhan ang mga mambabatas na mapapatunayang sangkot sa pork barrel scam, natanong ang Pangulo kung posible kayang maging state witness laban sa kanila si Napoles. Maging state witness, pag-aaralan niya, pero importante muna may warrant of arrest, kailangan ma-serve na executive to warrant of arrest. Hindi pa talaga namin yan pinag-uusapan. I think ipapaubayan na lang namin yan sa Office of the Ombudsman later pag nandun na sa kanila yung kaso at sila na rin siguro ang mag-evaluate kung papasa. Dahil naman sa kaugnayan umano kay Napoles, sinibak sa pagiging consultant ni Executive Secretary Paquito Ochoa si Brian Yamswan na wala pang komento sa ngayon. Ang pagsibak alinsunod daw sa utos ng Pangulo ayon sa ilang source ng Vera Files. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin sa pagsuko ni Janet Lim Napoles, narito po ang pahayag ng Malacanang, and I quote, "At 9:37 p.m. on August 28, Janet Napoles surrendered to President Aquino. Napoles is wanted on charges of serious illegal detention arising from the alleged kidnapping of Ben Hurluy. The President turned her over to the custody of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas and Philippine National Police Director General Alan Purisima for processing and booking." End of quote.